merong famous line, let's be positive. Parang ganun talaga yung buhay, no? Ma-appreciate mo ang isang bagay or ang isang tao kapag wala na. No, mimiss kong kumain ng tuyo. Remind ko din kayo, to netizens, don't push yourselves too hard. Kapag may sakit kayo, kapag iba na yung pakiramdam nyo sa katawan nyo, listen to your body, ipahinga nyo para hindi na lumala. Patay ang mga halaman unless nasa house. Okay, this is the kimchi. Kasi hindi mo na nakikita. Alam mong hindi mo na makakain ang tuyo. Good morning. Good morning, my dude. Welcome back to my channel, and this is my life in Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to, dyan lang kayo. Iba yung boses ko to netizen because I'm sick. Pero kasi may nabasa ko, sabi, kapag daw may nararamdaman ka, you should say the opposite. So if you're sick, sasabihin mo, you're healed. So nasa process na ako ng healing. Powerful daw kasi ang words. So, kung puro negative yung sinasabi natin, negative ang mangyayari sa atin. Kailangan tayong mag-shift from negative to positive. Kaya pala, merong famous line, let's be positive. Herb salt to. May natira pang konting sisig, ipainit ko. Mag-birthday si Omo nito, netizens. Ang bilis, no? After ng birthday ni Omo birthday ni Tuk. So, after ng birthday ni Tuk, 2026 na. Oh my! Na, mimiss kong kumain ng tuyo. Wala kaming nauwi ng mga bata na tuyo. Nung nagbakasyon kami sa Philippines last July. Parang ganun talaga yung buhay, no? Ma-appreciate mo ang isang bagay or ang isang tao kapag wala na. May hugot no? Hindi, kagaya na sa pagkain. Hindi mo hinahanap or wala kang cravings pag nasa Pilipinas, ha? Kasi alam mong nandyan lang. Anytime pwede mong makain. Pero kapag wala ka na sa Pilipinas, dun mo maaalala. Dun mo mamimiss. Kasi hindi mo na nakikita. Alam mong hindi mo na makakain ang tuyo. Natatawa ako. Ang aga-aga may hugot. Wala akong pinagdadaanan to netizens, ha? Sige na. Late na yan gigising. Mamaya pa yung pasok niya sa academy. May pasok ba ang mga kids every weekend? Sa academy, yes, meron. Saturday and Sunday. Na kakapasya lang kami ng buong pamilya kapag ina-adjust yung schedule nila or nagme-makeup class sila sa academy. Which is ayaw namin na nagme-makeup class sila kasi mas lalo silang pagod. Parang pag-absent sila ngayong araw na to, sa susunod na week,
times 2 yung oras ng pag-aaral nila. So, very exhausting for the kids yung mag-aaral ng buong araw, even on the weekend. Bakit sila nag-a-academy? Kasi ang totoo niyan, ang pinag-aaralan sa school is basic lang, according to Ina and Izuna, when I asked the kids. And sa academy, marami silang natututunan na advanced lesson and mga techniques para sa pagsagot sa mga questions sa exams na hindi tinuturo sa school. That's the reason why we send the kids to academy. Napapagod ba ang mga kids? Yes! Palaging pagod ang mga bata. Pero kasi parang it became a norm in Korea, yung ganung klase ng pag-aaral. Mabigat ba sa bulsa ang pagpapaaral sa Korea? Yes. Libre ang school. Kasi si Ina and Ijun sa public school nag-aaral eh. Pero sobrang mahal ng tuition fee sa academy. Omoni made kimchi for us kasi naubusan na kami ng kimchi. Sobrang sarap nung ginawa namin kimchi from last year. Kaya gumawa ng konting kimchi si Omoni hanggang sa mag-kimjang kami. Ang kimjang is yung kimchi making day. Tuwing kailan ginagawa ang kimjang? Bago mag-winter. Kasi during winter season, patay ang mga halaman unless nasa hausa. So, nag-stock talaga ang mga Koreans ng kimchi na kakainin the whole year round. Alam nyo, there's something that I can be proud of sa ginagawa naming kimchi. Kasi halos lahat ng ingredients for our kimchi ay tanim ng aking mga biyanan. And hindi namin kailangang bumili ng kimchi kasi kami ang gumagawa mismo. Okay, this is the kimchi. This is our simple breakfast. Kain tayo to netizens. Baby, do you wanna eat breakfast? Are you gonna sleep more? Areso. Thank you, Lord, for this day. Prepare ako ng roasted seasoned kimchi. 유준아, 니 졸업하면 우리 구암에 갈까? 미국? 가고 싶은 데 있어? 졸업 선물로? 러시아. 아? 러시아 가고 싶어. 러시아 가자. 아빠가 같이 갈게. 푸틴 만나고 싶지? 구야랑? 아? 구야랑 같이 갈 거야? 구야, 푸틴 만나러 가자. 그 중국도 가고. 남한테. To netizens, Alex and I were supposed to go to Yonde Outlet to buy Omoni's birthday gift. Pero, after ko maghugas ng pinggan, umiikot talaga yung paningin ko. So, sabi ko kay Alex, I really need to take a rest today.
Kasi kung hindi, lalala yung condition ko, mas lalo akong hindi makakapag-function ng maayos. Hindi ko magagawa yung mga kailangan kong gawin sa loob at labas ng bahay. Ang hirap talaga, no, kapag magkasakit ang nanay. Kasi tayo yung palaging inaasahan na mag-alaga ng pamilya eh. Pero in fairness naman kay Alex, very responsible siya. Kapag may sakit ako, siya yung nagta-take over talaga. Anyway, pahinga lang muna ako to netizens. Hopefully, maging maayos na yung pakiramdam ko. Remind ko din kayo, to netizens, don't push yourselves too hard. Kapag may sakit kayo, kapag iba na yung pakiramdam nyo sa katawan nyo, listen to your body, ipahinga nyo para hindi na lumala. And mag-take tayo ng vitamins. Prevention is better than cure. Pero dahil sa panahon, hindi talaga maiwasang magkasakit, no? So, yun. Rest lang ako to netizens. Pag-pray nyo na din ako and the rest of the family na hindi na lumala yung sakit namin. So, if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone! See you sa next vlog. I'm sorry to netizens, as much as I want to give you a longer video, hindi talaga kaya. I really have to take a rest. Love you. Bye.